Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Education o DepEd sa Lawag, nagpaalala ukol sa suspensyon ng klase sa oras ng kalamidad tulad ng lindol. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan. Nagpalagip ti Department of Education kadagiti school heads no kaano ang maideklara suspended di klase no adagiti saan na mapakpakadaan na pasamak. Sekund kinilawag City Schools Division Superintendent Dr. Joan Corpus basar it DepEd Order number 37 series of 2002 when no guidelines in the cancellation or suspension of classes and work in the event of natural disasters, power outages and power interruptions and other calamities. Automatic ang makanselar ti klase kadagiti lugar nga in declarative box nga apektado ti ginginad nga agpiksa iti intensity 5. Dati katap no may kanti tsansa dagiti inhinyero school heads kaya na dumapay nga masaknan akitan ti kinatalgad dagiti ubing asumrag kadagiti kwartuda kang runaan nan iti structural integrity dagiti na apektaran na pasdag iti pagadalan. May palagip nga iti kalman may maldit ti 5.9 magnitude dito yung probinsya ti Ilocos Norte kaya narik na dito yung syudad Tilawag intensity 5 akapig sana. Manipod dito syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo bilang ng mga turistang nagtungo sa San Gabriel o San Gabriel La Union noong 2023 tumaas ng 21%. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Ngimato iti 21% ti bilang dagiti turista nagpasyar iti San Gabriel La Union iti 2023 kumpara iti 2022. May basar iti datos ng inurwar ti San Gabriel Municipal Tourism Office na record ti 48,654 a bilang dagiti turista nagpasyar iti San Gabriel iti napalabas atawan kang runan na iti nalatak at Tangadan Falls. Nangat nga to dito iti 21% kumpara iti 40,189 iti 2022. Nakaipaida ito iti 26,759,700 pesos at tourism receipts nangat nga ito iti 21% kumpara iti 22,079,964 pesos iti 2022. Sigon iti San Gabriel Municipal Tourism Office, iti 2023, iti bulan ti Abril, ti kaaduan ti bilang dagiti turista ang nagpasyar ijay munisipyo adumanon iti 7,563, may kadwa ti Mayo a 7,143, kan may katlo ti Marso a 4,654. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan, Sarak, para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan Housing Project para sa mga dating rebeldeng New People's Army o NPA. Itatayo sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Isang housing project ang gintutukod yanahan gobyerno para informal rebels o peace builders habung tuhan kan avid Eastern Samar. Ang proyekto nga tinawag saad nga balay inagtutuyo makaprovide in disente nga balay had dati mga rebelde nga nagtitikang hinpanibago nga kinabuhi. Hini nga proyekto ang peace builders inhahag-iron ng Technical Education and Skills Development Authority ha carpentry and masonry para hira mismo ang magtukod ang ira balay pinaagihin bayani.
anihan. Igi-enroll liwat hira hatupad program ang Department of Labor and Employment. Agud magkamay-aden pangita durante hiton construction phase. Sigun kan Mayor Vilma Hermino kan Avid, ang proyekto ay makakabenepisyo diri la ang mga FR kundi patihan era pamilya. Pinaagi hini pulong niya maauhagan iba pa nga aktibo nga rebelde nga bumalik kapiudan gobyerno nga magdadalan hin kahimyangan ngan progreso hay ira lugar. Tiga nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Agriculture o DA Region 10, suportado ang livelihood project ng Philippine Army para sa mga rebel returnee ng Misamis Oriental. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Isip pagsuporta sa pagsalig sa gobyerno sa holistic peace building initiatives ang Department of Agriculture Regional Office 10 ubos sa papangulo ni Regional Executive Director Carlin Collado uban sa 58 Infantry Battalion bago lang gilusad ang Swine Dispersal Livelihood Project alang sa mga rebel returnees sa Misamis Oriental. Ang proyekto nagtumong sa paghatag o gahom sa mga kaning rebelde o kaning underground mass organizations pinaagi sa paghatag kanila og economic kanhong mga oportunidad pinaagi sa agrikultura. Tulo ka people's organization sa Claveria, Misamis Oriental ang napili og nakadawat sa maong proyekto. Kini mao ang Anlag Ani Tapukanan Consumers Cooperative, Aligodon Higawanon Farmers Association ug ang Mati United Women's Association. Nakadawat ang mga people's organization og 12 ka baboy, 46 ka sako sa feeds og lain-laing mga bakuna sa baboy. Ang mga nakadawat nakagiusab sa usa ka komprehensibo nga programa sa pagbansay sa pagnegosyo sa agrikultura aron matabangan nila ang mahimong self-reliant nga mga miyembro sa komunidad. Labaw pa sa paghatag og panginabuhian sa mga kaning rebelde ang nagtinabangay nga proyekto sa Department of Agriculture Region 10 ug 58 Infantry Battalion gibase sa pagpasiugda sa malungtarong kalambuan ug malungtarong kalinaw sa mga lugar nga apektado sa panagbangi sa rehiyon. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Iligan, kauna-unahang 1 Ascenso Misamis Occidental Palaro 2024, opisyal ng sinimulan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Sa tumo nga mapalambo ang sports program sa probinsya sa Misamis Occidental, opisyal nga gisugdan kagahapon Pebrero 7, 2024 ang unang 1 Ascenso Misamis Occidental Palaro 2024. Gipahigayon kinisugod sa Pebrero 7 hangtod 11 sa Tangub City Global College Sports Complex, Tangub City, Misamis Occidental. Gipangunahan kini sa lokal nga kagamhanan sa Misamis Occidental sa bakig tambayayong sa Department of Education o DepEd. Gisalmutan kini sa kapin nga 5,000 ka mga atleta ug mga delegado gikan sa 14 kalungsod ug tulo ka syudad sa Misamis Occidental. Sa iyang pamahayag ni pahinumdom si Philippine Sports Commission Commissioner Walter Francis Torres nga pinaagi sa sports mahiusa ang usa-usa, masilsil ang disiplina ug mapalambo ang panag-igsuonay. Ang mga munaog sa maong palaro maoy mo representar sa 1 Ascenso Misamis Occidental team sa Northern Mindanao Regional Athletic Association meet nga ipahigayon sa probinsya sa Camiguin karong umaabot nga Mayo. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news.